Sa nakaraan nating kwento biglang lumabas sa isang portal ang lalaking si Reynold, na mula sa Arnan Empire ng Eleanor Continent. Agad nitong iniabot ang kanyang kamay kay Gaia bilang pagbati, saka hinawakan ang kamay ng dalaga at sinabing nagpunta siya doon upang makita si Gaia. Takang sinabi naman ni Gaia na wala siyang maintindihan, at walang idea kung sino ang lalaking nasa harap niya. Samantalang si Kang Wu ay tahimik na nagmamasid, at bahagyang nakahinga ng maluwag matapos maisuot ang kanyang mask. Tanong pa ni Gaia kay Reynold kung saan ba ang Eleanor Continent, na tinutukoy nitong pinanggalingan niya. Batid ni Kang Wu na makikilala siya ng bastardong si Reynold, oras na makita nito ang kanyang mukha, ngunit wala din siyang balak na magsuot lang ng mask palagi. Hindi na narinig pa ni Kang Wu ang salaysay ni Reynold tungkol sa kontinente ng Eleanor, dahil ang tanging tumatakbo sa kanyang isip ay kung bakit napadpad doon ang bastardong lalaki. Hindi rin lubos maisip ni Kang Wu kung bakit tumawid ng ibang dimensyon si Reynold, ngunit naging malinaw naman sa tatlong nakikinig kung anong klaseng lugar ang pinanggalingan ng lalaki, kung saan naninirahan ang dalawang magkaibang uri ng nilalang. Agad namang itinanong ni Gaia kung ano ang dahilan ni Reynold sa pagpunta sa Earth. Sagot naman nito na ang tanging dahilan niya ay ang matalo ang Demon King, na tumakas mula sa Eleanor. Seryoso pa niyang saad na nais niyang magapi ang Demon King na si Velzahark. Halos masiraan ng ulo si Kang Wu nang marinig iyon dahil walang sino mang enkapaligid sa kanya, ang hindi pa nakakita sa kanyang familiar na si Velzahark. Gayunpaman agad din niyang naalala na si Solo lang ang tanging nakakaalam ng pangalan nito, dahil inaakala ng karamihan na isa lamang itong mababang uri ng skeleton. Naisip pa ni Kang Wu na walang sino man ang makakaisip na ang isang kalansay, na nakasuot ng pink na apron ay isa palang Demon King. Kaya't sa ngayon ang kinakailangan lang niyang gawin ay itago ng mabuti si Velzahark. Sa kabilang banda paliwanag ni Reynold na ayon sa pinakita ng Tyrion, ibinenta ni Velzahark ang kanyang kaluluwa sa isang demon sa ibang mundo at tumawid ng dimensyon. Pinagpawisan naman ng malamig at napamura pa sa isip si Kang Wu nang sabihin ni Reynold, na marahil ang demon na ito ay ang pinakamataas na demon sa lahat at ang nagtataglay ng Demonic Sea. Batid ni Kang Wu na kahit tawagin pa siyang demon ni Reynold sa oras ding iyon, hindi siya kaagad pagsususpetsahan ng kanyang mga kasamahan. Ngunit hindi rin niya ito basta hahayaang magkaroon ng pagkakataon. Malakas siyang nagsalita mula sa likod at binanggit ang pangalang Satan, na agad namang ikinalinggan ng apat sa kanyang kinaroroonan. Agad ding sinang-ayunan ni Sehon si Kang Wu maging ni Gaia, dahil naniniwala siyang walang sino man ang makagagawa ng ganoon kasamang bagay liban kay Satan. Nang itanong ni Reynold kung Satan ba ang pangalan ng demon na nagtataglay ng Demonic Sea, sinabi ni Sehon na wala pa itong kasiguraduhan ngunit ang pinakamataas sa lahat ng mga demon ay si Satan. Sa kabilang banda ayon kay Reynold nakatadhana ng makilala niya si Gaia, dahil aminado siyang hindi niya kayang harapin ng mag-isa ang lakas ng demon forces. Ngunit ayon pa sa kanya kung magsasanib puwersa sila, malaki ang posibilidad na matalo nila ang Demon of Prophecy. Pakitang gilas pang saad ng lalaki na bilang siya ay isang hero disciple ng God na si Tyrion, nais niyang protektahan si Gaia. Hindi naman ito inaasahan ng dalaga kaya't agad siyang napatanong. Ngunit bago pa man siya makarik bigla na lang nagliwanag ang paligid, kasabay ng malakas na puwersa ng kapangyarihang hindi malinaw kung saan nanggagaling. Kakaibang presensya ang bomb-alot sa buong pagkatao ni Gaia, at ilang segundo pa ang tinaggal niyon saka bumalik sa dating isip si Gaia. Napangiti pa siya matapos iyon na animoy may bagong bagay na nalaman. Agad napatanong si Sehon kay Gaia kung ano ang nangyari. Sagot naman ng dalaga na nagkaroon siya ng revelasyon, kung saan nakita niya ang pagnanais ng Tyrion na kanina lang ay binanggit ni Reynold. Salaysay pa ni Gaia na hiniling sa kanya ni Tyrion na makipaglaban sila sa mga demon, kasama ang kanyang disciple na si Reynold. Kasabay ng pagtayo na kangiting sinabi naman ni Reynold na hindi siya sigurado sa tadhana, ngunit sigurado siyang matatawag na pananampalataya ang pagkikita nila ni Gaia. Habang kinikilig ang pusit na lalaki kausap si Gaia, nakatingin naman si Kang Wu at iniisip kung ano ang hakbang na gagawin sa lalaki. Sigurado si Kang Wu nakakampi si Reynold dahil isa itong disciple ng God, at hindi ito siraulo kagaya ni Alec kaya't wala siyang dahilan upang patayin ito. Ngunit hindi din naman nais ni Kang Wu na magsuot lang ng mas buong maghapon. Sandali siyang natigilan nang makita ang lulugulagong si Sehon,
At sa pagkakataong iyon nakahanap siya ng dahilan upang bumuo ng plano upang tapusin ang pusit na si Reynold. Tanong sa isip ni Kang Woo kung nasaan na ang babaeng kasama ni Reynold nung una niya itong nakaharap, at bakit nito hinaharot ang first love ng kapatid niyang si Sehun. Saad pa ni Kang Woo sa isip na wala na siyang pagpipilian, saka malademonyong napangiti at sinabing hindi niya ito gagawin dahil sa takot na mabuko ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil aniya na kahit sino ay gagawin iyon para sa kanilang umiibig na kaibigan, at ang lahat ng kanyang hakbang na gagawin ay para lang sa kaibigan niyang si Sehun. Tanong ni Reynold kay Gaia kung sino ang lalaking nakatayo sa likod nito, dahil aniya ay hindi ito mukhang tagasunod ni Gaia. Sagot naman ni Gaia na ang lalaking ito ay kasapi ng Guardians, paliwanag pa niya na bagaman hindi ito napiling protector na pili ito dahil sa kanyang kalooban. Bumati naman mula sa likod ni Gaia si Kang Woo kay Reynold, matapos may kabit sa tainga ang isang device, saka sinabi sa isip na para sa pag-ibig ni Sehun wala siyang pakialam kahit madumihan pa ang kanyang kamay. Nakangiting iniabot ni Kang Woo ang kamay kay Reynold, saka nagpakilala habang nasa isip na pagkatiwalaan siya ni Sehun sa bagay na iyon. Pagpasok sa Guardians Hall training room na mamanghang inilibot ni Sehun ang mata sa paligid. Hindi siya makapaniwala na meron palang isang ganun kakaibang lugar. Paliwanag naman ni Gaia na dahil nakakapunta doon si Sehun sa pamamagitan ng gate, kaya't hindi na niya kinailangan pang daanan ang lugar na iyon. May pag-aalalang tanong pa ni Sehun kay Kang Woo kung ayos lang bang hindi nila kasama si Reynold. Nakangiting sagot naman ni Kang Woo na ayos lang ito, dahil si Reynold naman ang siyang nagbigay ng mungkahing iyon sa kanila. Bago pa sila pumunta sa Guardians training room, napagkasunduan nilang umpisahang hanapin si Velzahark. Ayon pa kay Reynold kung nagtatrabaho si Velzahark para kay Satan, mahahanap din nila si Satan sa pamamagitan ni Velzahark at magiging mas madali itong paraan. Gayunpaman, agad na humingi ng tawad si Gaia dahil bagaman nakahihiyang aminin, sinabi niyang wala pang paraan upang mahanap ang kinaroroonan ni Velzahark dahil ang tanging sinusundan lang nila ay ang bakas ng demonic order. Hindi naman ito naging nakakadismayang bagay para kay Reynold, dahil ani ay wala man siyang paraan upang mahanap ang demonic order, meron naman siyang paraan upang mahanap ang kinaroroonan ni Velzahark. Nakangiting salaysay ni Reynold na isang beses sa isang araw kapag pinalibutan na ng orange na liwanag ang alapaap, makakatanggap siya ng revelasyon mula kay Tyrion ng eksaktong lokasyon at ginagawa ni Velzahark. Halata namang nabuhayan ng dugo si Grace at Gaia sa narinig. Dahil sa pamamagitan nun siguradong malalaman nila maging ang lokasyon ng demonic order. Dahil doon napagkasunduan nilang magkita muli matapos ang ilang araw, at sa oras na iyon magkapalitan sila ng impormasyon tungkol sa mga revelasyon na matatanggap nila. Tanong pa ni Reynold kung meron bang isang ligtas na lugar na maaari siyang tuluyan, habang wala pang natatanggao na revelasyon isang lugar kung saan walang sino man ang makakaabala sa kanya. Mungkahi naman ni Gaia na pansamantala ay tumira muna sa Guardian Hall si Reynold kung saan siya nakatira. Ayon sa dalaga marami dong bakanting silid kung saan magiging komportable si Reynold. Agad namang pumayag sa mungkahi ng dalaga ang pusit na lalaki. Bagaman pinagtatakhan ni Kang Woo ang hiling nitong mapag-isa, habang inaante ang pagtanggap sa revelasyon. Ngunit isa lang ang nais malaman ni Kang Woo kaya't agad niyang pinalabas ang Conversion Demonic Swordgram, kasabay ang tanong kung magagawa ba nilang malabanan si Satan. Sinabi pa ni Kang Woo na may kakaiba siyang naramdaman kay Reynold, dagdag pa niya na isang importanteng bagay ang mapili ng God upang maging kanyang disciple. Halata naman ang lungkot at pagkadismaya sa mukha ni Sehun, ngunit agad din itong napangiti nang sabihin na Kang Woo na hindi dapat ito manliit sa kanyang sarili. Dahil alam naman nilang taglay ni Sehun ang pagiging isang martial arts god, kaya't kung kaya ni Reynold paniguradong magagawa din ito ni Sehun. Nanambalik ang kumpiyansa ni Sehun at kasabay ng pagkapit sa espada, ang panibagong lakas ng loob upang mas lalo pang mapaghusay ang kakayahan. Habang magkaharap at hawak ang kani-kanilang espada, sinabi ni Kang Woo na ito ang unang duelo nila na agad ding sinang-ayunan ni Sehun. Mungkahi ni Kang Woo kay Gaia at Grace na lumayo muna ang mga ito, at saka ipaalam ni Gaia kung ang enerhiyang maramdaman niya kay Sehun ay pareho ng naramdaman niya mula sa Tyrion. Sinabi naman ni Gaia na ito pala ang dahilan kung bakit siya pinapunta doon ni Kang Woo, kaya't mabilis din siyang sumang-ayon. Gayunpaman, napangisi naman si Kang Woo dahil hindi ito ang tunay na dahilan kaya't pinapunta niya doon si Gaia,
dahil tinawag niya si Grace at Gaia upang mapaghiwalay ito kay Reynold. Bukod doon nais din niyang subukan ang bagong imbensyon ni Velzahark, kung saan maggamit niya upang makipagkomunikasyon sa kanyang summon beast mula sa malayo. Gamit ang device na suot niya at sa pamamagitan ng isip ay tinawag niya si Velzahark, saka itinanong kung kumpleto na ba ang mga preparasyon nito. Sumagot naman si Velzahark na maayos na ang lahat habang si Echidna ay masayang sinabi, na gagawin niya ang lahat at huhusayan niya ang pagpapanggap. Kasabay niyon sinabi ni Kang Wu na simulan na nila ang plano, habang iniintay niya ang papasugod na si Sehon sa kanyang kinaroroonan. Sa kabilang banda tahimik na nagdadasal si Reynold kay Tyrion, upang hilingin na ipakita sa kanya ang revelasyon tungkol kay Velzahark. Kasabay ng pagmulat ng mata ni Reynold nakita niya ang sumisigaw na batang babae, habang pinahihirapan ito ni Velzahark sa munting kulungan. Samantalang patuloy sa pagsigaw si Echidna tumatawang utos naman ni Velzahark, nalakasan pa nito ang sigaw nang sa ganun ay mas lalong marinig ni Reynold. Umiiyak ang mga mata ni Echidna habang humihingi ng tulong ngunit sa isip niya ay tumatawa, dahil alam niyang kasalukuyan siyang pinagmamasdan ni Reynold sa pamamagitan ng revelasyon. Ilang sandali pa ay napasigaw di Echidna kasabay ng pagdating ng malakas na puwersa, at ang pagpapakita ni Reynold sa pamamagitan din ng revelasyon, na ibagsak pa nito ang kamay sa lamesa saka itinanong kung ano ang ginagawa ni Velzahark. Malakas na tawa ang naging sagot ni Velzahark saka sinabing kahibangan ang pag-akala ni Reynold, na kaya siya nitong talunin dahil lang sa Tyrion Grace, dahil wala namang magbabago kahit pa nakausap niya at naging kaalyansa ang mga Guardians. Nagngangalit sa galit ang ngipi ni Reynold nang sabihin pa ni Velzahark, na mukhang nakalimutan na ni Reynold kung sino ang kanyang kaharap. Habang may nakakapangilabot na aura at dating sinabi ni Velzahark, na siya ang Demon King at kung nais nitong mailigtas ang bata ay pumunta itong mag-isa. At patunayan nito ang kanyang pagiging matapang na warrior, habang may nakakatakot na aura ngunit suot pa din ang pink na apron. Sa isang lugar ay nag-iintay si Balzac at Echidna para sa isang pagkakataon. Nakasimangot na sagot ni Echidna na ayaw niyang gawin iyon. Sinabi ni Balzac na kaunti na lang at parating na ang kanilang inaante. Sinabi ng nagpalit anyong si Echidna na hindi niya iyon gusto. Maya-maya ay biglang nagkaroon ng liwanag sa kalangitan na napakabilis at patungo sa kanila. Sinabi ni Balzac kay Echidna na kapag nalaman ni Reynold na galit ito rito ay papalpak ang kanilang plano. Nagkaroon ng pagsabog sa kanilang harapan at lumitaw si Reynold. Tumawa ng tumawa si Balzac. Samantalang si Echidna ay nagpapanggap na humihingi ng tulong kay Reynold na iligtas nito. Lumuha pa ito na may paawa effect. Nakatawang tanong ni Balzac kay Reynold na kung gusto ba nitong iligtas ang batang babae na iyon. Pang-asar na tanong pa ni Balzahark kung ano pa ang tinatangan ni Reynold, gayong ang pinunta nito doon ay upang patayin siya. Nagngangalit ang ngipi ni Reynold habang iniuutos na luwayo ang kalansay sa bata. Samantalang nagtatawa lang si Balzahark dahil ani ay nakakatawang pakinggan ang pagiging interesado ni Reynold sa buhay ng iba. Malakas na mura ang pinakawalan ni Reynold kasabay ng paggiya ng espada, kasabay nun gumawa na din ng hakbang si Balzahark upang pagtibayin ang kanilang plano. Iniutos ng kalansay na naka-pink apron na lumabas mula sa kawalan ng kanyang mga army, at mula sa isang portal utay-utay na humakbang papasok ang di mabilang na nakabaluting mga kalansay. Anilo'y umitsong saad ni Balzahark na baltan ng Army of Dead ang mga buhay, at inumin ng mga ito ang kanilang dugo. Bilin pa niyang hatiin ng mga ito ang bawat nilalang sa dalawa, gamit ang kanilang espada at walang aitit iris sa kanyang mga kaaway. Nang marinig ang bilin ni Balzahark sabay-sabay na naghanda ang mga army, habang si Reynold ay nagiintay lang at naapapamura. Mahigpit ang hawak ni Reynold sa kanyang espada, saka sinabing ang pagbihag ni Balzahark sa isang paslit na halos tatamba na kapag nalapatan ng palad, ay isang bagay na hinding-hindi niya mapapatawan. Agad nagpakawala ng nakasisilaw ang espada ni Reynold habang papalapit ang mga army, at walang anuan ay nagkaroon ng malaking pagsabog sa lugar. Ngunit hindi nagpatinag ang army ni Balzahark na agad sumugod pa atahe kay Reynold, samantalang nagawa naman itong mapagpira-piraso ni Reynold sa pamamagitan lang ng ilang pagwasiwas ng espada. Nakatulalang pinaninod ni Balzahark at Echidna ang labanan sa pagitan ni Reynold at ng mga army. Sinabi pa ni Balzahark na hindi niya inaasahang hanggang sa ibang mundo, ay magpapatuloy ang walang katapusang labanan nila ni Reynold.
Natulala naman si Echidna saka na itanong kung kaya ba ni Bolzahart na mag-isang talunin si Reynold, o kikilos na siya upang tumulong. Sarkastikong sagot naman ni Bolzahart na mukhang hindi siya kilala ni Echidna, sinabi pa niya na siya ang pinakakinakatakutan sa buong Eleanor Continent. Ngunit malakas at muling tanong ni Echidna kung kaya niya nga bang talunin na mag-isa si Reynold. Habang patuloy pa din ang mahigpit na labanan sa kanilang harapan, napaisip si Bolzahart at sinabing kaya niyang talunin ito noon. Ngunit sa kasalukuyan ay iba na ang sitwasyon at hindi bastahing kalaban si Reynold, gayong taglay nito ang blessing ng Tyrian God. Sinabi pa niya kay Echidna na marahil kung wala doon ang batang dragon sa lugar, ay kanina pa niya natapos ang mahigpit na laban. Sa kabila ng lakas ni Reynold hindi naman pinanghihinaan ng loob si Bolzahart, dahil ani ay taglay din niya ang kapagyarihan mula sa kanyang master na si Kang Wu. At ang kasalukuyang sitwasyon ay perpektong oras para sa kanyang pag-atake, kasabay nun gamit ang kanyang tungkod utay-utay niyang pinagapang ang madilim na enerhiya sa sahig, patungo sa kinaroroonan ni Reynold na abala sa pakikipaglaban. Paalala pa niya kay Echidna na hindi na nito kailangan pang makialam o tumulong. Mula sa anino ay may lumabas na kamay ng mga kalansay sa humawak sa paa ni Reynold para pigilang makagalaw. Nagulat naman si Reynold matapos hindi siya makaalis sa pagkakahawak ng mga kalansay na kamay. May sumugod na mga skeleton kay Reynold para siya ay paslangin habang sinasabi ni Bolzac na kapag wala ng kahit ano si Reynold ay siya ang mananalo. Dahil hindi makakilos si Reynold ay iyon na ang naging dahilan para siya ay mapaslang ng skeleton. Maya-maya ay napapuntis si Reynold sa kawalan habang nakahiga sa bato at walang saplot. May tinig na nagsalita at sinabi kay Reynold na gumising ito. Nakilala naman agad niya ang boses na iyon at iyon ay boses ng kanyang Diyos na si Tyrion. Humingi ng tawad si Reynold dahil nakagawa siya ng mali. Dahil mula nang si Bolzac ay maging tagasunod ni Satan ay nagkaroon ito ng mas malakas na kapangyarihan. Sagot ni Tyrion na ginamit ni Reynold ang espada para iligtas ang batang babae, kaya paano nito nasasabi na isa iyong pagkakamali? Bumalik ang alaala ni Reynold noong nasa isang lugar siya na nasusunog, habang iniisip na hindi na niya mailigtas ang batang babae sa kamay ni Bolzac. Dahil noon napakaraming inesinting tao ang hindi niya nailigtas at ngayon ay ang isang batang babae naman. Sagot ng God na si Tyrion na ganun din ang sinabi ni Reynold noong una niya itong makita. Na gusto nitong iligtas ang mahihina. Nagpakita ng harapan si Tyrion at sinabi kay Reynold na hindi ito maaaring mamatay sa lugar na iyon. Dahil may pagkakataon na ito para iligtas ang batang babae. Nagmulat ang mga mata ng dagwang si Reynold, pagdilat niya ay nakita niya ang mga skeleton na akma siyang tutuluyang patayin. Nang mga oras ding iyon ay naglabas siya ng malakas na liwanag sa kanyang katawan habang sinasabi ni Tyrion na ipapahiram niya kay Reynold ang kanyang kapangyarihan. Nang labas ng makinang na mga pakpak si Reynold at tuluyang lumipad at walang naging pinsala sa katawan. Naging isang anghel si Reynold habang sinasabi ni Tyrion na ang pananampalataya ni Reynold ay iaalay para sa liwanag. Nina si Bolzac dahil nawala ng bisa ang kanyang mga pag-atake. Pati ang mga pinsalang natamo ng kalaban ay nawala na ding lahat at nagkaroon pa ito ng golden energy na naglalabas ng nakakatakot na matinding puwersa ng enerhiya. Napaisip siya kung na-awakened ba ito bilang warrior o nakatanggap ng kapangyarihan mula kay Tyrion. Pero ang tungkol doon ay hindi maganda. Mabilis na naglaho si Reynold at kumilos ng napakabilis. Nagtaka bigla si Bolzac dahil nawala si Reynold at napatanong na lang siya kung saan ito napunta. Paglingon niya sa likod ay huli na ang lahat dahil binigwasan na siya ni Reynold ng atake na naging sanhi ng pagtilapon niya palayo. Nag-alala naman si Echidna sa sinapit ni Bolzac habang hawak siya ni Reynold. Sinabi ni Reynold kay Echidna na dahil iyon sa pagpupala ni Tyrion kaya nailigtas niya ito. Gigil na gigil naman si Echidna habang iniisip na sino ito para hawakan siya ng madumi nitong kamay. Hindi siya komportable sa pagkakahawak sa kanya ng kinasusuklaman niyang lalaki. Magpapalit anyo na sana si Echidna bilang dragon para patayin si Reynold, pero nagpadala sa kanya ng mensahe si Bolzac mula sa malayo at sinabi nito na kapag nalaman ni Reynold ang pagkakakilanlan ni Echidna ay masisira ang plano ng kanilang master. Dahil doon ay kumalma si Echidna at hinayaan na lang si Reynold. Nagpasalamat na lang si Echidna sa pagliligtas sa kanya kuno ni Reynold. Mungkahi naman ni Reynold na marahil nakatakas na si Bolzac sa lugar na iyon.
Kaya maghintay lang si Echidna sa lugar na iyon at tatapusin lamang niya ang laban nila ni Balzac. Kumilos ng mabilis si Renaud patungo kay Balzac at naglabas ito ng gintong liwanag. Tinawagan naman kaagad ni Echidna si Kang Wu para i-report ang mga nangyari. Sa lugay ay nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog dahil sa paglalaban ni Renaud at Balzac. Nadihado sa laban si Balzac at nabaak ang kanyang bungo. Sinabi ni Renaud na ang kapangyarihan ni Tyrion ay talagang napakalakas, pero nakarating na siya sa kanyang limitasyon. Kaya kailangan na niyang magmadali at tapusin na ay Balzac. Pero maya-maya ay lumitaw sa likuran si Kang Wu at tinawag si Renaud. Sigaw na tanong ni Kang Wu na bakit umalis mag-isa si Renaud. Bumaba si Renaud sa harap ni Kang Wu at humingi ng tawad dahil tinawagan siya ni Balzac matapos nitong mambihag ng batang babae, kaya hindi na niya nagawang tawagin pa si Kang Wu. Nawala ang kapangyarihan ni Tyrion sa kanya at bumalik na siya sa dati niyang anyo kaya nagtanong si Kang Wu kung ayos lang ito, tanong pa kung kailangan nito ng tulong. Sagot ni Renaud na ayos lang siya at salamat sa blessings ni Tyrion na gawa niyang iligtas ang batang babae. Nanghihina ng bahagya si Renaud dahil narating niya ang limit ng paggamit ng kapangyarihan ni Tyrion, pero natuwa pa rin siya dahil dumating si Kang Wu magagawa na niyang tapusin si Balzac. Noon nga ay humingi ng pabor si Renaud kay Kang Wu, at sinabi na nasa isang banda lang ang babae na bunihag ni Balzac, kaya si Kang Wu na ang bahala doon dahil tatapusin lang niya si Balzac. Nakangiti pa siya kay Kang Wu, pero pagtalikod niya ay bigla siyang sinaksak ni Kang Wu na lampasan sa kanyang dibdib, habang si Kang Wu naman ay nakangiti ng pademonyo. Napatanong na lang si Renaud kung bakit iyon nagawa ni Kang Wu. Tugon naman ng pusit nating bida na nakakainis ito. Namumula ang kanyang mga mata habang sinasabi na kung ito ba ang hero na umaakto mula sa ibang manhwa.